Yes, good morning sa iyo, Bench. Good morning, Pilipinas. Sa ikalawang anibersaryo po ng Panahon TV, patuloy po kami sa pagbabantay sa lagay ng ating panahon. Kaya sa puntong ito, alamin na po natin ang updates mula po yan sa Pag-asa. Bago po ang lahat, naglabas po ng advisory ang Pag-asa. Tanging po dito nakakaranas po ng thunderstorm ang ilang bahagi po ng Bataan, kabilang po dito ang Bagak at ganoon din po ang Morong. Meron din pong nararanasang pagkidlat, pagkulog dyan po yan sa may bahagi ng Bulacan. At inaasahan po natin kapag po meron tayong thunderstorm advisory, ibig sabihin po nito ay nakakaranas na po ng pagkidlat, pagkulog ng ilang bahagi po ng ating bansa. Yan nga po yung specific areas na nabanggit ko po kanina at inaasahan po ito magpapatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. At hindi lamang po yung naglabas naman po ng rainfall advisory rin po ang Pag-asa. Tayo po dito nakakaranas naman ng light to moderate with occasional heavy rains ang Metro Manila at inaasahan po itong magpapatuloy rin sa loob ng 2 oras. So ayun po, patuloy po kayo tumutok at make sure po na meron po kayong mga nakahandang payong anumang panangga sa ulan kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At para naman po sa ating forecast para po sa araw ito, patuloy po sa pag-iral itong monsoon trough at yan nga po yung partikular na makaka-apekto dito po yan sa atin sa bahagi ng Luzon. Kaya para po sa mga susunod na oras, dito po sa atin sa Metro Manila, ganoon po sa Cordillera, pati na rin po dito sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at maging dito po sa bahagi po ng Mindoro, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan na siyang magdudulot naman ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At para po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas po kayo ng bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong posibilidad ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At ngayon naman po, refresher lamang tayo, balikan lang po natin ano nga ba itong monsoon trough. Yan po ay pagsasalubong rin ng magkaibang hangin tulad po ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Pero ang kaibahan po nito, meron po kasi itong component din ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Kaya po inaasahan po natin, tulad po nakikita po natin dito sa ating image, marami pong kaulapan ang dadalhin nito na siyang magdudulot naman ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa mga affected areas. Sa iba pang usapan, ngayon nga po napatuloy po tayo sa pagbabantay sa lagay ng ating panahon dito sa loob ng ating PAR. Nagbabantay rin po tayo sa mga weather systems sa labas naman ng ating area of responsibility. Kaya mamaya po alamin po natin ang tungkol dito sa dalawang sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Mga kababayan, bilang paghahanda po sa mga susunod na mga araw, minabuti po nating i-check rin kung ano nga ba ang namomonitor ng mga weather systems ng Pag-asa sa labas ng ating area of responsibility. So nakikita po natin dito po sa may West Philippine Sea, ayan po yung mga kaulapan na yan. Ito po ay malapit na po mag-intensify as low pressure area. Pero bagamat inaasahan po natin ang paglakas ito, ay hindi naman po natin inaasahan ang direktang epekto nito dito sa anumang bahagi ng ating bansa. At bukod po dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea, meron din po tayo nakikita naman na mga grupo rin po ng mga kaulapan dito. Actually, ito nga po isa ng ganap na low pressure area. Ayon po ito kay Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. At ito naman po masyado pa po itong malayo para po magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Halos ito po ay more than 1,000 kilometers pa po ang layo mula po dito sa Pilipinas. Pero syempre patuloy po natin yung i-monitor sa mga susunod pang mga araw kung ito nga ba ay papasok ng tuluyan sa ating PAR at magkakaroon ng epekto sa ating landmass. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update kasama ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Mamaya po yan sa Good Morning Boss. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning, balik sa iyo, Benj.